Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagataang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan nating mga tao ang siyang totoong nag-iisang Diyos at Holy Father na dapat nating sambahin sa ating katawan. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo ang Diyos na may hawak ng ating buhay. Hindi ang mga ribolto, hindi ang mga pari ng Romano Katoliko at lalong hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Sa araw na to, ang topic ko ay Spiritual Battle. Tatay Digong plus Holy Spirit versus Roman Catholic leaders and Satan. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na ang relihiyong Romano Katoliko ay nagmula sa bansang Espanya na dinala ng isang manlalayag na naligaw ng landas na nakarating sa ating bansa na si Ferdinand Magellan. Si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa na nanilang sa ating mga ninuno kung kaya tayo ay sinakop ng mga Espanyol. Ang relihiyong Romano Katoliko ay hindi sumasampalataya, hindi sumasamba, hindi nagpupuri at hindi umiibig sa banal na spirito na siyang totoong nag-iisang Diyos, na siyang amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Kundi iniidolo nila ang kanilang sarili na silang tawaging Father dito sa lupa at yung kanilang pinuno na nasa Vaticano na siyang Papa na kanilang iniidolo na Holy Father nila ay ang demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito. Honestly, tayong mga tao, hindi tayo mabubuhay at hindi tayo iiraw dito sa mundo kung wala ang presensya ng Espiritu Santo sa ating katawan. Kung kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Dahil ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual ng ating kaluluwa. Ang Papa ng Romano Katoliko ay isang impostor, antikristo, demonyo na naging kaisa ni Satanas. Ang mga pare at mga madre ay mga ahas at alakdan na lumalapastangan sa banal na spirito. Hindi sila naging kaisa ni Kristo ng Espiritu Santo ang itinataas nilang Diyos na amang espiritual ng kanilang kaluluwa. Ang iniidolo nila at sinasamba nila na kanilang mga Diyos, yung kanilang Diyos-Diyosan, santo-santuhan ay mga ribolto. Walang kakayahan ng ribolto na magbigay ng buhay sa tao. Ang ribolto ay nilikha lang ng kamay ng tao. Ang ating kaluluwa ay nilikha yan ng Espiritu Santo na pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ang mga kaluluwang suwail na lumalapastangan sa Espiritu Santo ay mga antikristo na silang anak ng demonyong si Satanas na sinungaling na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na Espiritu. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, gusto kong ibahagi sa inyo yung mga salita ng banal na Espiritu na nananahan sa aking katawan na ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay walang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Dahil yun ay kulto ng demonyo na si Satanas. Sinakop tayo ng mga Espanyol at ang mga Roman Catholic leaders ay mga ulupong na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito, sa Espiritu Santo. Ang katawan ng mga ulupong na to, pag-aari din to ng Espiritu Santo na siyang totoong Diyos, siyang totoong nag-iisang Holy Father. Pero tong puso ng mga Roman Catholic leaders ay nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo na naging kaisa ng demonyong si Satanas. Honestly, napanood ko yung vlog ni Tatay Digo kasi merong isang pare na sinasabi na hindi daw madudurog ang relihiyong Romano Katoliko, which is we are in the last days. Yang Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, dudurugin na yan ng taong bayan. Totoo yung sinabi ni Tatay Digong. Dudurugin niya ang simbahan ng Roman Catholic. Dahil yung simbahan ng Roman Catholic, wala yang idinulot sa ating bansa.
Sinikil nila ang kalaya at kapayapaan sa ating bansa. Hinikayat ang mga tao na sumamba sa rebolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. Hindi nila hinikayat ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo na siyang totoong nag-iisang Holy Father. Bagkos tong mga ulupong, inidolo nila ang sarili nila na silang tawaging Father dito sa lupa. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos na tawagin mo ang sino mang tao dito sa lupa na iyong amang espiritual. Dahil iisa lang ang amang espiritual at iyon ay ang Diyos Ama na nasa langit. Ang banal na spirito na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo. Si Kristo ay ang bugtong na anak ng Espiritu Santo. Si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos. Ang sabi ng Papa ng Romano Katoliko, yung pinutukan ng lintik, sinabi niya, Jesu non è spirito, Jesu è un uomo. Tang ina mo ka, ikaw ang tao, si Kristo ang spirito. Dahil si Kristo ay anak ng Diyos, si Kristo ay spirito na pinanganak sa spirito ng Espiritu Santo. Ikaw na Papa ka ng Romano Katoliko ay isang ulupong, impostor, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Todas ka na, matotodas kang hayop ka. Yang kataas at kayabangan mong pinutukan ka ng lintik ay magwawakas dahil babawiin ng Espiritu Santo ang buhay na pinihiram sa'yo at mamamatay ka. Yang mga uluperis mo, yang mga pare, mawawalan kayo ng tahanan dahil ginalit nyo na ang Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Si Tatay Digong, ang katawan niyan, templo yan ng Espiritu Santo. Si Tatay Digong, hindi yan nabubuhay mag-isa. Ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa kanyang katawan. Nang sinabi ni Tatay Digong na dudurugin niya ang simbahan ng Katoliko, hindi siya totally nagsasalita nun. Ang Espiritu Santo na nasa katawan niya na siyang totoong Diyos na tumawag sa kanya. Si Tatay Digong ay isang anghel ng Espiritu Santo at ang misyon niya ay kalabanin yung mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Bilang isang tagapagsalita ng banal na spirito dahil ang aking kaluluwa ay pinanganak na muli sa spirito at ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para ipakilala siya na siya yung Diyos Ama na nagsugo kay Kristo ay ang siyang lumukob kay Birheng Maria. Na siyang may gawa ng katawan ni Kristo na winasak ng mga pare sa krus. Pinapako nila sa krus at pinatay si Kristo. Winalangya ng mga pare ang sagradong tahanan ng banal na spirito at pinatay nila yung sugo ng Panginoon, si Kristo na magbahagi ng katotohanan. Honestly, ang mga pare ay mga bulaang propeta, mga antikristo, kampo ng kadiliman na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Bilang na ang araw ng mga pare. Sinasabi ko sa inyo, bakit hindi mo dapat tawaging father ang pare? Una sa lahat, paano mo magiging ama ang pare? Ng amang espiritual ng iyong kaluluwa. Hindi naman yan ang lumikha sa iyong kaluluwa. Hindi ang pare ang nagbigay sa iyo ng buhay. Walang kakayahan ng pare na lumikha ng sarili nilang katawan at kaluluwa. So bakit mo paniniwalaan yung mga ulupong na hindi naman nila tinatanggap ang katotohanan na ang Espiritu Santo ang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila? Bagkus nagmamayabang tong mga ulupong na to, tong mga pare na to. Honestly, yung katawan ng mga pare, kayong mga ulupong, kayong mga pare, kung nakikinig kayo, tatandaan yung mga pinutukan kayo ng lintik. Ang katawan nyo, templo yan ng Espiritu Santo, hindi nyo yan pag-aari. Itinaas nyo ang sarili nyo na iduluhin kayo ng mga tao dito sa lupa na tawagin kayong father. Mga pinutukan kayo ng lintik, hindi kayo nakahihigit sa banal na spirito na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Mga ulupong kayong lahat. Kayong mga pare, ang masasamang damo na napadpad sa aming lupa, sa lupang hinirang ng banal na spirito. Ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika. Hindi yan Pilipinas. Naging Pilipinas yan dahil ninakaw yan ng mga Espanyol. Pinalitan nila ng pangalang Pilipinas ang pangalan ng ating bansa dahil sinunod nila sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II.
Honestly, yung sinabi ng Panginoon na doon sa Revelation, na babangon ang mga patay, ang sinasabi dito, maraming mga tao, ang makikita nila ang katotohanan ng may hawak ng buhay nila ay ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan. At maraming tao ang magsisisi, hihingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo at magbabalik loob sa Espiritu Santo. Dahil yung mga tao na hindi magbabalik loob sa Espiritu Santo, sila yung maiiwan. Ang kaluluwa nila ang susunugin at itatapon ng Espiritu Santo sa apoy ng impyerno dahil nilapastangan nila ang Espiritu Santo. So yung mga tao na naging kaisa ng mga pare, na lumalapastangan sa Espiritu Santo, sa oras na binawi ng Espiritu Santo na yung buhay na piniram sa inyo, wala kayong puwang sa langit. Ang kaluluwa nyo ay sa impyerno ang bagsak dahil ang inidolo nyo na inyong Holy Father, yung Papa ng Romano Katoliko na tao lamang. Hindi ang Holy Spirit na nananahan sa katawan nyo. At sinamba nyo yung mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Hindi rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Kundi mismo ang presensya ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na amang espiritual na dapat sambahin ng tao dito sa mundo. Dahil ang Espiritu Santo lang ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Kayong mga pare, mga ulupong kayong lahat. Dapat nang durugin, totoo, sinabi ni Tatay Digong, dudurugin niya ang simbahan ng Romano Katoliko. Dahil ang simbahan ng Romano Katoliko, dinala yan ng mga Espanyol ni Ferdinand Magellan, ang relihiyong yan. At gawa ng relihiyong yan, ang bansa natin ay inilubog ng mga demonyo sa kadiliman. Panahon na para lumaban tayo, ipaglaban natin ang katotohanan. Na yung mga demonyo, yung mga pare, hindi sila mga banal. Mga ulupong sila. Sugo sila ng demonyong si Satanas. Hindi kayo nakahihigit sa Espiritu Santo na nanahan sa aking katawan, na siya ring iisang Espiritu na nanahan sa katawan ni Tatay Digong. Si Tatay Digong ay spiritual warrior, born to protect the innocent people na winawalang hiya ng itong mga demonyo. Bakit galit si Tatay Digong sa war on drugs? Sa drugs. Dahil maraming mga tao ang nagiging zombie. Gawa ng drugs, naiiga yung utak, nawawala sa katinuan ng sarili. Minsan, yung sarili nilang miyembro sa pamilya, hinahalay nila, nire-rape nila, pagkatapos nilang ma-rape, yung kanilang mga mahal sa buhay, na kanilang minolestya dahil sila ay high on drugs, hindi nila naunawaan, ang kanyang hinahalay pala ay anak niya, o kapatid niya, kamag-anak niya, naging zombie yung kanyang kaluluwa. Kaya maraming pamilya ang nawawasak gawa ng drugs. Honestly, ang mga pare ay mga kampo ng kadiliman, yung mga Roman Catholic na dumating sa atin, na dinala ni Ferdinand Magellan, yung relihiyong yan, kampo niya ng kadiliman. At yung mga pare, protector yan ng mga kriminal at ng mga demonyo. Ang dilawan na pumanig sa mga Roman Catholic na iniidolo nila yung mga pare, ay mga kampon din sila ng kadiliman. Ang kaluluwa nila ay walang pag-ibig at pagsamba sa Espiritu Santo na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Dahil inidolo nila ang mga pare, ang kanilang spiritual father. Ang mga pare ay mga ulupong, mga alakdan, na napadpad sa ating bansa, yung relihiyon ng Romano Katoliko, na dinala ni Ferdinand Magellan, ay kulto ng satanismo, kulto ng Antikristo. Dapat nang durugin ang simbahan ng Romano Katoliko. At yung mga pare, bigkisin dahil sila yung masasamang damo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Na iniidolo nila ang sarili nila na sila yung tawaging father, spiritual father. At iniidolo nila ang mga rebolto santo-santuhan para lapastanganin ng Espiritu Santo na siyang totoong Diyos, nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay Espiritu.
Espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. Si Tatay Digong, ang katawan niya, templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa kanya, ng kalakasan, na maging bold ang bunganga niya, na maging palaban siya, maging prangka, dahil naglalakbay siya sa katotohanan at sa Espiritu. May pagpapahalaga siya sa kaluluwa ng mga tao. Ang mga pari, wala yang pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Kaya nga hindi nila hinihikayat ang mga tao na magrepent, humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo at magbalik loob sa Espiritu Santo, because inilalayo nila ang mga tao. Hinihikayat nila ang mga tao na sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, at idolohin ang mga pare na silang kanilang father, spiritual father. Tatandaan nyo, ang mga pare ay tao rin lang katulad natin. Hindi sila nakahihigit sa atin. Dahil yung kanilang katawan, sagradong tahanan din ng Espiritu Santo. Pinahiram din lang sila ng Espiritu Santo ng buhay. Hindi sila nakahihigit sa Espiritu Santo. Mga ulupong at alakdan ang leaders ng Roman Catholic. Ito yung nasasaad din sa banal na kasulatan ng promise ng Panginoon. Do not fear, for I am with you always. I will never leave you nor forsake you. Honestly, ang Holy Spirit na nasa katawan ko, siyang Diyos Ama ng aking kaluluwa, na parating kong kasama, hindi niya ako iniiwan. Siya yung gumigising sa akin sa araw-araw at nagbibigay ng buhay sa akin para magpahayag ng katotohanan na siya lang ang dapat sambahin at kilalanin na amang spiritual at Holy Father. Bilang na ang araw niyong mga ulupong, kayong Roman Catholic leaders, bilang na ang mga araw niyo. Yung simbahan ng Romano Katoliko, kailangan yung durugin yan. Kailangan yung sunugin yan. Dahil wala yang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Sinikil nila ang kalayaan at kapayapaan sa ating bansa. Nagasik sila ng kaguluhan. Minamanipula nila ang politika dahil gusto ng mga bulaang propeta na to na sila ang maging hari sa ating bansa, sila ang sundin at hindi ang leader sa ating bansa. Si Tatay Digong, minura niya ang mga pare. Na sinabi niya, stupid at walang common sense ang Diyos ng mga pare. Dahil ang Diyos ng mga pare ay ang rebolto ang kanilang sinasamba, yung santo-santo at Diyos-Diyosa nila. Bilang na ang araw yung mga pare. Honestly, hindi ko kayo sasantuhin, kayong mga pare. Lalong hindi kayo sasantuhin ng banal na spirito na nasa katawan ko na siyang totoong Diyos na tumawag sa akin. Narito na tayo sa huling panahon. Yung sinasabi ni Kristo kung anong magaganap bago pa man ang katapusan, na maglalaban-laban ang mga bawat nasyon, nagaganap sa mundo nating kasalukuyan. Na maraming mga tao ang magiging mapagmataas at mayabang, na iibigin nilang kanilang sarili at pera. Maraming mga tao nagpaparitoke ng mukha, ng katawan, tulad ni Vice Ganda, namuhay sa kasinungaling at pagkukunwari, na yung sagradong tahanan ng banal na spirito, binaboy nila. Kayo, pag namatay kayo at lumisan dito sa mundo, dahil niritoke nyo yung mukha nyo, yung sarili nyo, gawa na gusto nyo yung pagandahin ng sarili nyo, tingin nyo, mas mahigit pa kayo sa banal na spirito, pag namatay kayo at humarap ng kaluluwa nyo doon sa banal na spirito, mismong isasampal sa inyo ng banal na spirito na siyang totoong Diyos na may gawa ng katawan nyo, hindi iyan ang hitsura ng aking nilikha. Hindi ikaw. Hindi kita nakikilala. Lumayas ka. Anak ka ng sinungaling na si Satanas na lumalaban sa akin. Yan ang sasabihin sa inyo ng banal na spirito. Hindi kayo patatawarin ng banal na spirito, ang kasalanan nyo, at ang kaluluwa nyo sa impyerno mapupunta. Maraming kaluluwa ang pumupunta sa impyerno dahil maraming mga tao ang lumalapastangan sa Espiritu Santo. Numero 1, mga bakla at tomboy. Hindi nila tinanggap ang katotohanan kung paano sila nilikha ng banal na spirito. Dalawa lang kasarian ang nilikha ng banal na spirito ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo. Dahil yung katawan natin, templo yan ng Espiritu Santo, dalawa lang ang kasarian na nilikha niya. Babae at lalaki lang. Wala siyang nilikha na bakla at tomboy. So yung mga bakla at tomboy, antikristo yan, na lumalapastangan sa Espiritu Santo.
Yang sumasamba sa mga ribolto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan, at umiidolo sa mga pare, at umiidolo sa Papa na kinikilala nila ang Papa, ang kanilang Holy Father, mga antikristo ang mga yan. Yung mga tao na hindi makontento kung paano sila nilikha ng Diyos, mainiibig nila ang sarili nila at ang pera, gawa ng may pera sila, pinaparitoke nila yung kanilang katawan na sagradong tahanan ng Diyos, pinakialaman nila, wala rin yung kapatawaran sa banal na Espiritu. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na siyang babalik. Na siyang sinabi ni Kristo na babalik na parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Pero sinabi ni Kristo, "If you knew me, you know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him." Tinanggap ko kay Kristo ang katotohanan ng aking katawan ay templo ng Espiritu Santo, sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang amang espiritual ng aking kaluluwa na siyang pinapahayag ko at pinakikilala. Honestly, bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At walang sino mang tao ang nakahihigit sa Espiritu Santo. Walang sino mang tao ang makapanlilinlang sa Espiritu Santo dahil siya yung kataas-taasang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Tama si Tatay Digong. Dudurugin niya ang simbahang Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan dahil wala yang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Mga ulupong sila na kampo ng kadiliman. Bilang na ang araw ng mga ulupong, ng mga pare, na leaders ng Roman Catholic. Maraming tao ang tatalikod sa pagsamba sa ribolto dahil tatanggapin nila ang Espiritu Santo. Dahil kung hindi nila tatanggapin ang Espiritu Santo sa puso nila, mamamatay ang katawan at kaluluwa nila gawa ng kasalanan na ginawa nila sa Espiritu Santo. Hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo. At yung pangalan nila, hindi yan masusulat sa aklat ng buhay. Dahil mga demonyo sila na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Si Tatay Digong ay isang spiritual warrior na ipinahayag ko dito sa aklat na to. Ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para gawin ko tong aklat na to. At ang niloloob ng aklat na to ay lahat, halos karamihan, 75% ay patungkol sa Biblia. Patungkol sa mga talata sa Biblia. At ang pangalan ni Tatay Digong ay nasasaad dito. President Rodrigo Duterte. Ang Espiritu Santo lang ang totoong nag-iisang Diyos at Holy Father at Spiritual Father na dapat sambahin ng mga tao sa kanilang katawan, puso, isipan at kaluluwa na siyang kanilang Diyos at Amang Espiritual. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!